Right po sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli ang inyong gabang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito pong dagdag sahod na 50 pesos sa mga manggagawa. So ngayong araw po effective ito July 18. Ayan o. So congratulations. Hihi. Meron kayong tapwe. Bakit 50 lang? Anyway, 1 kilong bigas din yan. Diba? So sabi rito, effective today, daily minimum wage increase NCR, wage order number NCR 695 sa non-agriculture, blah, 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 retail, sa mga manufacturing is 658. Yan po. So ang saklap, 50 pesos po na indagdag. Dapat nga doon sa mga nasa agriculture, mas malalaki sahod eh. 'Di ba? Gumagamit ng science, nalusong sa putikan. No, yung nasa non-agriculture nakakapagod rin. 'Di ba? Ibig sabihin hindi po dapat na 50 pesos lang yung naging dagdag. Alam niyo yung atin pong kongreso, no, mayroong isinulong diyan na 200 pesos yung legislated wage increase, no? Na pwede sanang maglaro kung natuloy po ang BICAM. Meron ng BICAM yan eh. May BICAM na yan sanang nakaschedule. Kaya lang, di ba, they were already running out of time ng adjournment sinidye. Ngayon, ang nangyari ito, dahil po sa pride ni Senate President Chis Escudero, ay hindi po pinadalo yung mga senador na yung committee na nag-handle ng may kinalaman po sa sahod. Hindi niya pinadalo doon sa hotel, no, sa isang venue kung saan magkakaroon gagawin yung bicameral. 'Di ba ang BICAM ginagawa ito private? So ganun ang ginagawa nila. Hindi po niya pinadalo. So maghapong nakanganga yung mga representante ng House of Representatives. Ano ba ang silbi ng BICAM? Ang BICAM kasi, binubuo ito kapag kayong dalawang panukalang batas na magkapareho ay may mga pagkakaiba sa mga provisions dito. So hindi po pwedeng dumating sa presidente na magkakaiba ang sinasabi ng isa't isa. Kailangan nilang magkasundo sa isang final version. At yun ang trabaho sa BICAM, i-finalize yan. Ay ang problema, dapat nga sana, kung nagkaroon ng BICAM, baka po maging 100 pesos pa yan at least. O hindi 200 pesos, 100, 150 pa yan. Ano nangyari? Tapos kwento pa nga ni Escudero, hindi pa raw nagagawa ang Kongreso, hindi pa raw naipapasa. Nakarating na po sa kanila ng maaga yan. Yung related rito sa Legislated Wage Act na yan. Kaya nagmaang-maanga. Kaya sabi niya nga rito, kabiguan na makapag-BICAM sa daily minimum wage hike bill, huwag isisi sa Senado. Kasi ang pagkukulang daw po nandoon sa House of Representatives. Sabi ng mga DDS, eto na naman po, ang may kasalanan po dyan ay ang House of Representatives. Kasi kayo, wala kayong inatupag kung hindi mag-impeachment. Hello? Wala na sa kanila. Wala na po. Ang impeachment, sandali lang nila yan trinabaho. Parang isang araw lang nila trinabaho yun eh. And then, isang araw lang. Mula umaga hanggang hapon ng pirmahan. And then, bago gumabi, transmittal ng articles of impeachment. Pagkatapos nun, wala na sa kanila ang bola. Diba? Balik na sila roon sa mga normal businesses nila. Kaya nga po, sumagot itong si Attorney Princess Abante. Sabi niya, the Senate killed the 200 peso wage hike bill. No BICAM, no compromise, no wage hike. Kaya sabi, they were ready to sit down, yung House daw, they were ready to defend the 200 peso proposal and fight for labor, only to find out that the Senate
had no intention of meeting at all. Bakit ko naman po nasisi rito si Speaker? Siya po kasi ang magbibigay ng approval, 'di ba? Even sa committee hearing, Senate President din po ang may final say kung magkakaroon ng Senate investigation o wala. Remember yung kay Bato? 'Di ba? No. Ngayon, nagalit itong si Chis Escudero sa House dahil di ba't niremand nila yung bago pa yun nangungulit yung mga House prosecutors na dapat simulan na yung impeachment kasi supposed to be June 2 pero minove niya ng 13. Pagdating ng mag-13 na, parang Agis yata yun, nag-convince sila, tapos minove nila ng July 29 na. So nagsasalita na nga po. Nagsasalita na yung mga kongresista, yung prosecutors, na willing na kaming pumunta diyan sa June 2 o June 3 yan para sa dito pagtanggap nyo, pag-enter ng aming appearance. Sabi nila. Ngayon, ang sabi nito ni Chis, alam niyo mga kongresista, tawag niyo sa mga yon, matigas ang ulo at mga sunod-sunuran kay Martin Romualdez. Pambabastos yun. Tawagin si Speaker Martin bilang as a Martin Romualdez, yung pangalan niya lang. Sila dapat po, they go by the title. Diba? Kahit speaker man lang or SMR, okay na yun Ang gaya niya, SP. Diba? So, meron pang isang nangyari din na naiinis siya kasi nung nag-remand sila, etong House, sabi ng House, paano kaming makakapagbigay ng certification sa inyo, mapatunayan na interested pa rin kami sa 20th Congress na ituloy ang impeachment. 19 Congress pa lang ngayon. Pero kung tutuusin, it's gonna be the same person lang din naman. Same House Speaker, di ba? Same prosecutors. Isa lang yata ang nabawas doon. Si yung taga Bigo lang. Si Jill, di ba? Yan lang. Tapos may mga private prosecutors na bagong kasama. Sila Lorna Kapunan. Dapat, ang ginawa na lang doon ng House, yes, we're willing. And then once na nag-convene in 28th Congress, we'll send you the certification and then the authorization of the prosecution team para may authority sila to prosecute, diba, Sara Duterte on behalf of the House of Representatives na nag-akusa, in English, nag-impeach kay Sara. So doon pa lang naiinis na. Ganun nga raw si Chis Escudero Yung pride nito. Yung hindi na pride but the ego. Yan. So dahil puro sa 3 letters na yan, yung ego niya, hindi niya pinadalo yung mga senador para sumama sa BICAM. Ano ho nangyari? They ran out of time. Kasi pa-finalize lang naman yun. Nagkasundo na po kami, ganitong version. So anong gagawin ng mga staff nila? Diba? Ipa-finalize yung mga papel. Tapos naka-ready na yan. Yung mga pareho ng provision, naka-print na yon. Yung ipa-finalize nila, yun lang yung may mga box para sa mga amendments. Tapos pag na-print yun, the following day, available na yan. Tatrabahuin ng gabi, magdamag. Kaya. Pag na-print, photocopy lang yan Tapos compile na, then submit ang enrolled bill sa presidente for review and consideration. Diba? Ang balita ko, ang Pangulo, willing pirmahan yan. Inaabangan din ni PBBM yan. Kaya nga pinatrabaho niya yan sa Kongreso. Yung Legislative Wage Act na yan. Nga nangyari, dahil po rito kay Chis. Nakapag umiinit ang ulo na pipikon, gumagante. Diba? Siguro nakainom ng mga araw na yan. Nakakalungkot lang, sayang Sayang. Pero sa isang banda, yung pagtaas ng sahod na yan, meron pong malaking balik yan Pwedeng pag hindi kinaya yan ng mga negosyante, diba? Pag di nila kinaya, mapipilitan silang
magbawas ng tao. Pero yung load, yung production ng tao na yon, o yung performance nun, hihingiin nila ito, ikakarga nila ito doon sa mga naiwan. Eh di kawawa yung mga naiwan. Di ba? Lamog ang katawan sa trabaho. Oh. Yun ang yung magiging problema rito. Kawawa lang din sila. Tapos madadagdagan na naman yung unemployment rate natin. Tapos madadagdagan na naman yung mga suki ng PhilHealth. Kasi nagkasakit na dahil sa overfatigue yung empleyado. Diba? Yun lang naman yung disadvantage nun. Okay? Sayang.